na ang mga bumabiyaheng tren ng MRT. Naayos na rin daw ang mga riles. Ngayong inaasahang dadagsa mga pasahero sa panahon ng Kapaskuhan. Pero, ramdam nga ba ng mga commuter ang mga pagbabagong ito? Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Ang hindi bababa sa kalahating milyong pasaherong sumasakay kada araw sa MRT, asahan na raw na lalo pang darami ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang panabla ng MRT, mas marami na raw ang mga operational na tren matapos ang pagkukumpuning isinagawa ng maintenance provider ng MRT3. Nang magsimula ang taon, 13 tren lang ng MRT3 ang tumatakbo. Ngayon, may available na raw na 22 tren. Sapat daw ang bilang na ito para tugunan ang inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. February 2013 para huling nagkaroon ng 22 tren ang MRT3. Yun nga lang, 20 tren lang ang maximum na pwedeng tumakbo kada araw. Ito lang daw kasi ang kaya ng kasalukuyang power supply. Ang 2 tren na hindi tatakbo, magagamit sakaling magkaaberya. But during operation, especially during peak hours, we're still running at 20. Yun po kasi yung kakayanin ng sistema natin. So yung 2 tren po, nasa lang po yan, nasa connecting track or naka-reserve lang po. 6 na bagon o katumbas ng 2 tren naman ang inaayos ngayon. Naayos na rin daw ang mga riles. We had completed already the grinding of the rails of MRT3. That is the reason why the passengers must have noticed a little improvement on the quality of the ride quality of the trains. Sa signaling system naman, bagamat may mga bahagi ng obsolete o luma na, maayos pa rin naman daw ito ayon sa maintenance provider. We are confident to say that the MRT3 system is a safe system. Ang mga pasahero, may napansin na kaya mga pagbabago sa MRT3? Medyo malamig na siya. Medyo malamig. Apo. Madalas ka bang MRT? Everyday. Sorry to say, pero wala akong nakikita so far. Ayon sa pamunuan ng MRT3, isa pang tren na madaragdag bago matapos ang Enero sa susunod na taon. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 Oras.